And good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to our press briefing with Police Brigadier General Randolph Tituano, our Chief Public Information Office. At this point, let us listen to the update on the Labor Day activity. Thank you, Ms. Pate. Para po sa ating pagpapatuloy ng ating Labor Day activity as of 3 p.m. po, sa kutusan po ng ating Chief ng Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Natatis Jr., narito po ang mga datos as of 3 p.m. Sa kabuuan, umabot na po sa 12 ang Police Regional Offices na nagtala ng nasabing May Labor 1 activity. At sa 12 Police Regional Offices, nakapag-records po tayo ng number of protesters and rallies na umabot po ng 10,785, na kung saan 21 ang patuloy na nagaganap at meron naman pong terminated na 25 activities. Bukod po dito, nais po natin panoorin yung mga ilang video na hinanda po natin kaugnay ng nasabing update. Yung interview. Nalaman po ng buong Pilipinas kung ano po ang ginawa dito sa rally. Kung hindi po naman yung present post, i-report ko po dito ang pagnanakaw. Ano bang ginawa? Antayin po natin ang hindi makabalik yung cellphone natin. Wala pong dahilan. Kami po ay nagbabantay lamang ang aming lang po. As much as possible po, we are exercising maximum tolerance. Ayaw po natin magkaroon ng seal. Ayaw po natin magkaroon ng anything na gagamitin nila laban sa pulis. Kaya po, pinapanindigan po namin yan yung maximum tolerance. Kahit po sinataktan ng pulis, kung kaya po namin injury, i-injury po namin. Meron po tayong pagkakilala. Kakaroon po namin ang legal ng biktima naman sa radyo. Okay na, thank you. Kaugnay po nito, nais natin itong banggitin na kinukondina ng Philippine National Police ang pananakit na ginawa ng mga protester at realista sa ating mga kapulisan na ginagampanan lang nila ang ilang tungkulin. Ang lahat ng uri ng karahasan, maging sa sino man, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang nasabing mga pangyayari, yung pananakit sa ating mga kapulisan, kasama na po yung pagnanakaw sa cellphone ng ating mga pulis na nagdo-documents o nagre-record ng mga nasabing activity. Ito po ay iimbestigahan at pananagutin ang sino mang may mga sala ayon sa mga umiiral na batas. Any question po? Any questions po, Sir Ma'am? Sir, saan po nangyari yun? Ang nasabing pananakit po at saka yung pong pagnanakaw ng cellphone, pareho po na nangyari sa Calao po, sa area po ng Manila Police District. Kung mapapansin po ninyo, nais po natin ibahagi sa inyo as of 3 p.m. Nagkaroon na po tayo ng 5 injured na PNP personnel. Ang mga injuries po na nabanggit, yun po yung mga abrasions po sa batok, yung mga multiple ball skin, ito po yung mga nagbakbak po yung mga kamay nila, nagkaroon ng mga hematoma, at yung multiple linear abrasion sa right hand. Dalawa po rito ang dinala sa PNP General Hospital dahil po sa tindi ng kanilang sinapit. Ito po yung nagkaroon ng hematoma sa wrist, ito po yung number 3. At yung panghuli po, yung patrolman, ito po yung sinuntok. Tinitignan po ng Manila Police District ang posibleng ikaso sa nasabing individual na nanakit po sa atin. Sapagkat sa tindi po ng injury na sinapit po nito, ito po ay nag-undergo ng X-ray at CT scan dito po sa atin sa General Hospital. At hinihintay pa po yung official na medical report kung ilang araw o ilang buwan po magpapahinga base po doon sa injury na tinamo ng nasabing pulis sa pananakit ng mga protesters po na nakita po natin sa video. Lahat yan, sir, sa ano, no? Maynila. Tama po yan.
Any more questions po, Sir Ma'am? Sir, although natanong naman dun sa video, na-identify na natin yung nanuntok. At saka, di ba sa Maynila, bawal na yung pag-effect sa mga kahit na dun sa September 21 rallies. Ano yung dagdag na possible violation, sir, for the kaso? Tama po yun. Na-identify naman po ng Manila Police District yung pong pareho na personalidad na nanuntok sa pulis po natin at yung po mismo ng agaw sa cellphone. Sapagkat ang ginawa lang po nila, sinasabi nga nila dahil nag-employ po tayo ng tinatawag natin ng maximum tolerance, haba para hindi po magkagulo habang patuloy po na nagaganap yung nasabing protesta. Sapagkat alam naman po nila na a-actionan naman po nila ito makaraan ang nasabing activity po. Sir, ilang cellphone ang ninakaw sa mga pulis? Isa pong cellphone ang ginakaw po. Ito po ay ginagamit ng ating pong pulis na nagdodokumento ng mga activity naman po. So, sir, dalawa lang yung identified natin nakakasuhan. Tama po yun. At saka yun. Tama po yun. Any more questions po? Pero sir, overall, ano ang assessment ng PNP sa mga rallies? Overall? Po, maliban po doon sa dalawang insidente na kung saan po ipinakita ng miyembro ng Philippine National Police, particular sa Manila Police District, ang pinakamataas na antas na tinatawag natin maximum tolerance. Ang sinasabi po natin dito na kinukundina natin ang anumang uri ng kaharasan, hindi lamang po dahil sa pulis, kundi sa anumang uri ng kaharasan sa sinuman at ito po ay ating pananagutin. Sa kabuuan, maliban po sa nasabing insidente, ang kabuuan po ay tahimik at payapa naman po. Sir, anong involvement ng dalawa? I mean, part ba sila ng mga rallies? O baka kasi sila yung mga namumugulo na naman sa mga immigration activities? Base po sa initial na informasyon na tinanggap ng National Headquarters, sila po ay sa simula't simula ay kabahagi po ng mga nagrarally at mga protesters po. Identified lang from what group sila, sir? Hindi pa po. Ngunit dahil po sa dami ng mga grupo na sumali sa lugar ng Calao, makikita naman po, ma-identify naman po doon kung aling grupo ang kinabibilangan ng dalawang individual po. Nasa custody naman ng pulis yung dalawa, sir? Subject po sila ng operation sapagkat sinasabi naman po ng Manila Police District na identify na po yung nanuntok at pati po yung ang agaw ng cellphone. At kapag sila po ay nahuli na, patatapos sila po yung activity sapagkat ayaw naman natin po sabayan yung supposedly na tahimik at payapa na pagtitipon nila o pagprotesta at pagrarally po nila sa ikakaso naman po ng Philippine National Police po. Isang grupo lang, sir? Or magkaiba? Magkaibang grupo po. Sir, kamusta yung sinuntok? Yung sinuntok nga po, kausap ko lang po yung director ng health service na si General Portia Manalan. Sinasabi po nila na nakatatapos lamang po yung nagkaroon siya ng skull and injury wrist. Hinihintay niya lang po niya yung official na medical findings o bulletin po nung nasabing individual kung ilang araw po ang kakailanganin niya para siya po ay magpahinga sa kanyang trabaho. Maliban po sa dalawa na dinala sa General Hospital, yung 3 others pa po ay bumalik na po sa kanilang formations po. Sir, ano po yung mga ikakaso doon sa dalawa? Tapos, hindi ko lang yung tanong kanina. Kasi sa Manila, bawal yung maklaban niya. Apa. Ang sumasako po kasi na batas pagdating po sa mga public assembly, yung ating pong BP 880. Yun po yung mga sumasakop natin. Dahil po sa Manila, may nilabag siya na ordinansa sa paggamit po ng pagkukover ng muka o balaklava. Yun po ay paglabag sa ordinansa ng Manila. Ito po ay bukod pa po sa pinag-aaralan ng legal team ng Manila Police District, yung pagkakaso ng direct assault doon po sa pulis na sinuntok po natin, at bukod pa po ito doon sa physical injury. Ang physical injury po ay mag-iiba po ito, depende po sa medical findings ng doktor, kung ito ay serious, slight, or less serious injury po. Sir, sorry sir, kasi daw sa kanila. Pero paano na umasag naman yung sitwasyon, sir, na may nanakap? Ano yung prior incident na nangyari? Apo, malinaw po ang katanungan ni PNP kanina sa MPD kung ano ang nag-trigger doon sa sinasabi po na panuntok. Muli po natin panoorin. Makikita po natin diyan sa video na wala pong provocation o anuman ang nasabi sa parte ng sino mang miyembro ng CDM sa nasabing lugar. Ito po ay bigla na lamang sinuntok ng nasabing individual out of nowhere po. Any questions po, sir? Yung nasaktan, sir, puro sa Manila. Lahat. Manila po lahat. Isang rally lang yun, sir. Tama po yun, sa Calao po area. Apo. Ang maganda po rito, yung 3 po sa 5 ay bumalik na po sa kanilang formation, maliban po doon sa 2 na nananatili po sa PNP GH po natin. Ano po? Plano po?
Bilang questions? pagsasara po, maliban po sa nasabing dalawang insidente, ang Philippine National Police po ay inire-report na in general po ay payapa naman po. Kung makikita po natin dito sa dalawang nasabing insidente, pinakita po ng Philippine National Police yung maximum tolerance at ang profesionalismo ng lahat ng miyembro ng ating CDM na sa kabila ng pananakit at pagnanakaw sa ating mga miyembro ng Philippine National Police. Hindi po natin sinabay, inintindi yung ating damdamin upang kagyat na hulihin o mag-file ng kaso sapagkat ayaw natin magulo yung supposedly na maayos na po at payapang pagprotesta po doon nangyayari sa Metro Manila po. Okay na. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. And that concludes our press briefing this afternoon.